Nung pagpasok ko, independent na sila eh. Parang home na nila yung bootcamp. Siguro pag super tagal na away, hindi na sila nakauwi for months. Doon na homesick. Pero madali naman na-arrange if gusto nila umuwi. Sabihan lang nila ako. Yung pinakamatagal siguro na nalayo ako sa family ko siguro mga 8 months to 10 months siguro. Ganun. Kasi pag nanalo kayo ng isang tournament or first runner-up kayo, meron pa ulit kasunod na tournament. Nagpo-practice na kami agad nun. Onting break, mga 2 to 3 days, ganun, 4 days. Ako malayo pa inuwian ko sa Tarlac pa ako. Hindi na pwedeng uwi lang ako ng 3 araw, ganun. Tapos babalik din. Kaya doon kami sa bootcamp, photoshoot, media day, tapos practice na ulit. Tapos lilipad na kami for international tournament. Tao naman, close naman sila. I think that they hang out a lot naman. I'm sure they have cliques within, among themselves. Parang hindi naman sila lahat magkasama 10 sa isang restaurant every time. So parang may mga mini barkada ka rin dyan sa loob. But I feel like in general, lahat naman sila close. The back-end team is constantly working on making sure that their relationships are all healthy. Sa team, lagi talagang may mood maker. Yan may magpapasimuno ng asaran, ng kantsawan, ganyan. Usually sila Rene J. Nakakatawa lagi si Rene J kasi ang dami niyang alam sabi. Sila Kel, yung mga maiingay, sila talaga yung nag-set ng mood. Marami akong kaibigan eh. Yung RRQ, may tropa ako sa Skylar, sa Indo. Pag nakikita kami sa mga international tournament, parang kakakita lang namin kahapon. Close pa rin kami. Feeling ko nakikita naman ng fans sa stream kung paano sila gano'ng kaingay. So yun, kung ano yung ingay nila sa stream, sigawan, gano'n din sila kahit walang camera. Maganda rin kasi makipag-socialize sa ibang players and other teams kasi parang nalalaman mo yung culture nila, kung paano sila naglalaro, kung anong ginagawa nila sa bootcamp. Si Kel, super down-to-earth ni Kel. Like, alam mo yun, di mo makikita sa kanya na mataas na yun. Siya pa rin yun. Sa teammates ko, laging motivator siya. Si Ayon, kasi lagi lang siyang nakangiti. Nung una, akala ko super talaga ni Kel. Pero outside the game, super bait ni Kel. Kwento sa akin ng mga teammates ko dati. Kasi teammates na rin nila before si Aul. Tapos parang daw siya. Parang medyo moody rin daw. Kasi di naman ako ganun pala kaibigan. Naiya ako kasi Di ako yung tipong ako yung unang mag-a-approach ng tao. Kasi di ako sanay ng ganun. Kasi only child lang ako. Parang sanay lang ako na sa akin lang ako nakapokus. Pero nung naging close ko naman, naging magtropa naman kami talagang dikit. Hindi naman close naman kami talaga. Siguro yung idol ko sa bilang post-4, sa laro mismo, siguro si Haji, since same role kami. Siguro kay Wise, kasi sobrang ng jungle path niya, sobrang efficient. Nakatulong sa, lalo na sa akin, nakatulong na makagalaw ako ng maayos sa league. Hindi nakikita ng mga tao yung decision niya, kasi parang tingin ng mga tao, naka-defend lagi siya kay Mams. Wala siyang sariling galaw, pero siya rin yung minsan nagko-command sa amin. Nung nag-start sila nung 2021, I didn't know that they'd still be together for the year after. But I guess I had an idea, of course, na parang mag-stick together sila kasi 3 beses sila nag-champion. But you really never know eh. It's the same with any sport. Minsan biglang things happen. This team, same siguro sagot ni Ikoy na sobrang bilis ng buhay sa esports. Na kung ano man yung meron this month, pwede magbago in 3 months. It all depends on if we are still on the right track. I guess winning is everything. Oo nga, tama nga naman yung winning is everything. Kung ano yung pinaka-practice natin, doon tayo. Matago man tayo. But then again, there's like other factors we have to consider. Pero the values is still nandun pa din. Values, tsaka kung ano yung mga bagay na nagbibigay identity kay Blacklist, andun pa din. What I can say is probably that Blacklist International as an organization would still be around in 5 years. For the second time, two-time champion!